Nagsisimula ang episode na ito sa bus na mabilis na umaalis mula kay Son Yoon-so, kahit na hindi natin siya nakikita, sinabi sa kanya ni Minjun na umalis na lang. Habang pumapasok ang bus sa freeway at nagsisimulang maging matatag sa bilis ng daan, makikita natin na ang mga lalaki sa bus ay magsisimulang kulitin si Minjun. Tinanong nila kung bakit tila interesado si Son Yoon-so sa kanya nang umalis sila, at kung paano siya patuloy na tumitig sa kanya kahit noong mga pagsusulit. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa at persigido silang alamin ito. Hindi alam ni Minjun kung ano ang sasabihin, pero nagdesisyon siyang maging tapat na lang. Sinabi niya na ininis siya ni Son Yoon-so kaya pinakita niya kung sino ang boss sa pamamagitan ng pagbuli sa kanya sa mga pagsusulit. Napatitig ang mga lalaki sa kanya, gulat at bahagyang nagulat. Bigla silang nagtanong kung paano siya ininis, dahil sa kanilang pananaw, ang tingin ni Son Yoon-so ay hindi provocation kundi parang pagkagusto. Napapalibutan nila si Minjun na parang mga gutom na lobo, galit dahil hindi niya ginamit ang pagkakataon na makipaglapit sa pinakamainit na recruit sa 104th Division. Maraming sundalo ang may gusto kay Son Yoon-so, kaya't mas lalong inis sila na binaliwala lang niya ito. Wala nang magawa si Minjun kundi maging iritado. Sinabi niya sa kanila ng diretsahan na hindi si Son Yoon-so ang tipo niya na mas lalong ikinagalit ng iba. Ngunit ang kanilang kuryosidad ang nanaig, kaya tinanong nila kung sino nga ba ang pangarap niyang babae. Sinabi niya na si Lumi ang pangalan nito. Naguluhan ng mga lalaki. Sino si Lumi, Minjun? Bigyan mo kami ng detalye. Bumalik sa isip ni Minjun si Lumi, ang pinakamagandang babae sa Dungeon Power Fighter na walang kapantay ang ganda. Nabigla siya na hindi kilala ng iba si Lumi, kaya tinanong niya sila tungkol dito. Napansin niya ang kanilang inis na mga mukha nang malaman nila kung sino ang tinutukoy ni Minjun. Kilala nila si Lumi, pero hindi nila maintindihan ang pagkahumaling ni Minjun sa kanya. Ngunit wala na ring silbi ang usapan na iyon, dahil pabalik na sila sa training center kung saan babalik ang lahat sa normal na buhay, walang mga babae. Pagdating nila sa training center, tila may selebrasyon. Makikita natin ang mga kahon na puno ng buto, malinaw na may chicken wing party. Naalala ko tuloy na dapat akong kumain dahil sobrang abala ako sa pag-maintain ng channel para sa inyo, mga kaibigan. Ang mga lalaki ay talagang nag-e-enjoy. Ang pagkain ay sobrang sarap at nagmumukbang sila. Akala nila tapos na ang pagkain, pero nagdala pa ang lieutenant ng mas marami pa. Sinabi niya na pwede silang kumain hanggat gusto nila ngayon. Nagulat sina Redhead at ang kanyang kakampi sa masayang asal ng lieutenant, hula nila na sobrang saya niya dahil sa isang bagay. Tumalikod ang kakampi at nagbigay ng thumbs up kay Minjun, nagpapasalamat sa kanya dahil inakala niyang si Minjun ang dahilan ng kasiyahan. Ngumiti si Redhead kay Minjun, nagulat na mayroon na itong tatlong bituin. Sinabi niya na alam niyang malapit na itong maging sergeant. Hindi sumagot si Minjun, ininom na lang niya ang kanyang Pepsi. Bigla, may pumasok na tao, si Lee Seng-ho, dala ang isang malaking kahon ng beer. Magsisimula na talaga ang party. Tinawag ni Lee ang lahat ng miyembro ng second squad para magtipon sa lounge. Agad sumang-ayon ang mga miyembro ng second squad, habang nagtaka ang iba kung ano ang nangyayari. Pinaliwanag ni Lee na pagkatapos niyang magsumite ng report sa administrasyon tungkol sa squad dinner, parang Pasko na maaga. Naibahagi niya ang perpektong score ni Minjun sa advancement exam. Habang umiinom ng soda si Minjun, nakita ni na Redhead at ng kanyang kakampi ang kahon ng beer, at agad silang nagkaroon ng interes dito. Pero sinabihan sila ni Lee na hindi iyon para sa kanila, kundi para kay Minjun at sa second squad. Umalis sila ng galit ang buong kwarto sa kanila, umaasang mabulunan sila sa beer at sinusumpa pa. Lalo na ang pulang buhok, sobrang inis. Iniisip niya na alam na ni Lee ang kakayahan ni Minjun, kaya't inilagay agad ito sa kanyang squad matapos itong mailipat. Tama man siya, wala namang pakialam, hindi rin naman siya maglalasing ngayong gabi. Naging masaya ang araw, pero dumating na ang gabi. Ang bilog na buwan ay sumikat, pinapaliwanag ang buong HQ. Ang mga poste ng ilaw ay nagbigay liwanag sa paligid habang naglakad si Minjun para magpahangin. Dumiretso siya sa likod ng gusali, tumingin sa paligid upang masigurong nag-iisa siya. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan, naghahanda para magsalita. Lumitaw, sabi niya, sabay kilos ng kanyang kamay upang maglabas ng demonic energy mula rito. Unti-unting bumuo ng hugis ang puppet mula sa maitim na enerhiya, habang itinaas ni Minjun ang kanyang kamay. Naroon na ito, pangmaliit na nilalang, mukhang kaakit-akit, parang isang karakter mula sa anime na nagkaroon ng buhay. Tiningnan ni Minjun ito sa mata at tinanong kung kamusta na ito. Masaya ang maliit na nilalang na tinawag siya at nagsimulang maglaro ng langaw.
Nung una, nag-alala si Minjun kung gaano ka-inosente ang puppet pero may naisip siyang paraan para gawing mas kapaki-pakinabang ito. Hindi niya kailangan ng puppet bilang assassin sa ngayon. May iba siyang plano para sa maliit na nilalang. Sinabi niya dito na magiging isang tagapangalap ng impormasyon tulad ng isang lihim na ahente sa dilim. Ngunit tila hindi ito pinansin ng puppet at patuloy lang sa paglalaro ng langaw. Bigla, narinig ni Minjun ang isang malakas at inis na boses mula sa likod, kaya't lumingon siya na ikinagulat ng maliit na puppet, tawagin natin siyang Tiny. Pinapagalitan ni Minjun si Tiny na maghanap ng impormasyon, lalo na kung may kinalaman ito sa demonic energy. Tila humihingi si Tiny ng kapalit para sa kanyang katapatan. Napagtanto ni Minjun na hinihingi lamang ni Tiny ang pahintulot na umalis, kaya't nagbuo siya ng maliit na vortex ng demonic energy sa kanyang kamay at inabot ito kay Tiny. Agad namang tumakbo si Tiny papalayo, hawak ang demonic energy, habang si Minjun ay mahinang sumisigaw na mag-ingat at huwag magpapahuli. Habang papalayo si Tiny ng masaya, naramdaman ni Minjun ang kaba. Ano kaya ang mangyayari kung may makakita sa kanya? Pero sa ngayon, hindi na mahalaga, kung mangyari man iyon, magiging emergency na para sa buong squad. Bigla siyang nakaramdam ng mas matinding kaba nang si Sergeant Lee Sung-ho ay lumapit sa kanya mula sa likod at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nanatiling tahimik si Minjun sandali, iniisip ng magandang dahilan. Bagamat napagdesisyonan niyang sabihing nag-fresh air lang siya matapos uminom. Tinanong ni Lee kung mababa ba ang tolerance niya sa alak. Siyempre, hindi ito aaminin ni Minjun dahil ang mga dark mage ay hindi nalalasing. Detoxified agad ang anumang substance na pumapasok sa kanilang katawan, mapaalak, anesthesia, o lason. Pinuri ni Sergeant Lee si Minjun sa kanyang tagumpay at nagpasalamat naman si Minjun. Sinabi ng sergeant na huwag siyang masyadong magpakarelax sa ranggo at patuloy na magtrabaho ng maayos. Tumanggaw si Minjun, determinado siyang gawin ng sergeant na proud. Nang umalis na si Sergeant Lee, huminga ng maluwag si Minjun. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat mula ngayon upang hindi makahalata ang mga tao sa kanya. Ngunit napansin din ni Minjun na kahit normal at by the book si Sergeant Lee, hindi niya masyadong iniisip ang personalidad ng iba. Nagpatuloy ang gabi sa ilalim ng maliwanag na buwan, hanggang sumapit ang umaga at nagsimulang mag-usap ang mga nasa posisyon. Pinag-usapan ng kapitan at komandante ang resulta ng pagsusulit sa advancement at napagtanto nilang si Minjun ay kakaiba. Naisip ng commander na patayin ang lahat ng sumali sa pagsusulit pero iniligtas sila ni Minjun sa pamamagitan ng pagkakaroon ng perpektong marka. Binanggit ng kapitan na si Minjun ay nakapagtala ng bagong record na 4 na segundo sa pagsusulit sa paghawak ng mga halimaw. Naalala ng commander kung gaano karaming beses siyang pinuri ni Choi Soon-bayem mula sa training center, at ngayon alam na niya kung bakit. Nalampasan ni Minjun ang lahat ng kanilang inaasahan, at itinaas ang pamantayan para sa lahat ng sundalo sa Hunter Corps. Muling sinabi ng commander na si Minjun din ang nakatalo sa lahat ng gitnang paniki sa imbakan ng langis. Alam ng kapitan ito dahil si Minjun ang unang sumabak sa labanan, siya lang ang may lakas ng loob na agad kumilos. Sobrang bilib ng commander sa kakayahan ni Minjun kung paano siya naging corporal sa loob lang ng wala pang isang buwan at kung gaano kabilis ang kanyang pag-unlad. Alam ng commander na si Minjun ay magiging natatangi sa loob ng maikling panahon. Ngunit may bumabagabag sa kanya, alam niya na malapit ng malaman ng buong Hunter Corps ang tungkol kay Minjun at kapag nangyari iyon, magsisimula siyang bantayan ng mga ito. Tinanong ng kapitan kung tinutukoy niya ang Hunter Special Forces Brigade at kung talagang may tiwala siyang ibigay kay Minjun ang ganoong kalaking responsibilidad. Buong kumpiyansa ang commander kay Minjun. Nakita na niya ang napakaraming hunters at ang mga nakapasok sa Special Forces Brigade ay kilala bilang mga alamat ng Hunter Corps. Panahon na para umusbong ang isang bagong alamat at malaki ang tiwala ng commander na si Minjun iyon. Lumipat ang eksena sa isang desyertong tanawin, sa gitna ng matatayog na buhangin at mabatong bangin, may nakakalat na malaulap na aura. Makikita ang isang sundalo, nakasuot ng kanyang battlesuit, naglalakad sa mabuhanging arena. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga halimaw na reptilya mula sa isang bahagi. Sa kabilang panig, tumalon ang mga bato golem. Kasama rin ang mga bruskong orc at maliliit na goblin na sinusuportahan ng mga lizard folk. Napapalibutan ang sundalo. Habang tinatitigan ng mga halimaw ang nag-iisang mandirigma, sumisigaw sila para takutin siya. Napagtanto niyang napalibutan na siya. Siya ay walang iba kundi si Minjun, na ngumiti lang at tinanong kung lahat ba sila ay nagtipon para sa kanya, sabay hampas ng kanyang helmet gamit ang mabigat niyang baseball bat na may mga spike. Lumipat ang eksena sa isang hunter na umiinom ng grape-flavored energy drink, marahil ay sinusubukang alisin ang kanyang hangover.
Nagising si Dongjun, tila inaalipin ng epekto ng inuman kagabi. Samantalang si Minjun, pumasok sa silid na tila walang nangyari. Nakatingin sa kanya ang dalawa, habang sila ay hirap na hirap sa kanilang pagkahilo. Tinanong ni Ponytail Guy, na halos masiraan na ng isip sa pagod, si Minjun kung okay lang siya. Sinagot ni Minjun na wala siyang problema, na ikinagulat ni Ponytail dahil uminom din si Minjun kagabi. Inamin ni Ponytail na talagang halimaw si Minjun pero wala na doon ang isip ni Minjun. Pagdating ni Sergeant Lee sa silid na may tuwalya sa leeg, tinanong ni Ponytail kung okay lang siya. Pawisan si Sergeant Lee, pero maayos na rin siya. Pinawisan siya at nakapag-detox ng katawan. Si Minjun ay nagkaroon ng isang sandaling natutuwa habang humahanga siya sa katawan ni Sergeant Lee at naisip kung gaano ito kay-tikas ang itsura. Huwag kayong mag-isip na bading si Minjun dahil siya ay may iba ng gusto. Tinanong ni Sergeant Lee si Minjun kung nakapunta na siya sa gym, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng oras upang tingnan ito. Lumabas na maaari na niyang gamitin ito ng gusto niya ngayon dahil isa na siyang corporal, kaya sumigaw siya ng "Yes, sir" bilang pagtugon. Habang paalis na si Sergeant Lee, bigla siyang huminto na para bang may naalala. Itinoon niya ang tingin kay Minjun at sinabi na ang VR device ng kanilang squad ay napakahusay, at dapat niya itong subukan minsan. Agad na nakakitang atensyon ni Minjun, ang VR ang magiging kanyang playground. Natuwa siya ng husto at naisip kung oras na ba upang subukan ang kilalang VR room ng Hunter Core na madalas niyang naririnig. Nakatayo si Minjun sa labas ng gym number 2, kung saan matatagpuan din ang VR device. Tumayo siya sa harap ng pinto, handang pumasok sa isang bagong mundo. Ang kanyang saya ay walang hanggan at nais niyang makapasok agad. Hinawakan niya ang doorknob at pinahihit ito upang pumasok sa kamanghamanghang silid na puno ng bagong teknolohiya. Ang karanasang ito ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niya kung gaano ka-realistic ang itsura ng silid, pero, teka, tunay namang silid ito kaya nakakalito kung bakit niya iisipin na iba pa ito. Ang tanga, lumapit siya sa control panel at sinubukang malaman kung paano mano-manong pumili ng senaryo. Matapos makalikot ng ilang opsyon, nakita niya ang selection ng mga halimaw na maaari niyang piliin, hounds, monster rats, goblins, at orcs. Agad niyang pinili ang orc. Pwede rin niyang piliin ang dami ng halimaw, at dahil gusto ni Minjun mag-enjoy ng husto, alam niyo na siguro ang susunod na nangyari. Nagbigay siya ng demonyong ngiti, alam niyang eksakto kung ano ang gagawin niya. Sinimulan niyang pindutin ang plus icon ng paulit-ulit, nagdagdag ng mas maraming orc sa senaryo. Nais niya ang pinakamaraming laban na kaya niya. Subalit, ang pinakamataas na bilang ay 30 halimaw na medyo nakakadismaya para sa kanya. Gusto niyang maramdaman na parang nasa isang Dynasty Warriors game siya, kung saan nilalabanan mo ang daan-daang kalaban ng sabay-sabay. Nang oras na upang pumili ng armas, kinikilig si Minjun at, gaya ng inaasahan, alam niya na kung ano ang gusto niya. Pumili siya ng baseball bat na may mga pako sa ibabaw nito. Isinuot niya ang VR headset at controller, at nagsimula ang labanan. Sa loob ng VR room, nagtransform ang paligid mula sa isang regular na training room patungo sa literal na disyerto. Nakabihis na siya ngayon ng buong battle armor, hawak ang isang baseball bat na may mga pako na nakausli. Labis-labis ang kanyang pagkagulat sa kanyang nakita, at tumingin sa paligid upang matuklasan na nasa isang ganap na kakaibang lugar siya. Agad na nagsimulang mag-spawn ang mga orc sa harap niya habang nagsimula ang countdown. Pagkatapos ng countdown, nagsimulang suntukin at apakan ng mga orc ang lupa habang tumatakbo sila papalapit sa ating bida na may galit sa kanilang mga mata. Handa si Minjun, hawak ang baseball bat at puno ng saya ang kanyang mga mata. Pinuri niya kung gaano kahusay ang pagkakagawa ng VR scenario. Isa-isa niyang sinimulang patumbahin ang mga orc gamit ang baseball bat habang papalapit ang mga ito. Habang tinatamaan ang mga kalaban, napansin niyang sobrang nakakasatisfy ang epekto ng kanyang mga hampas. Sinisira niya ang mga kalaban, binabasag ang kanilang mga bungo gamit ang baseball bat at pinapalipad sila sa buong lugar. Patuloy pa ring dumarating ang iba, patuloy silang nag-e-emerge mula sa kawalan. Tuwang-tuwa si Minjun kung gaano kay-toto ang pakiramdam, habang sumisigaw sa kanila na lumapit pa. Habang basag ang bungo ng isang orc, bumagsak ito sa lupa at nagsimulang mag-despawn. Mukhang natapos na niya ito. Dahil wala nang natitira habang ang mga huling ilang kalaban ay nawala na. Yun na yun, tapos na ang labanan. Medyo nadismaya si Minjun dahil parang kulang ang labanan dahil 30 lang ang mga kalaban. Kaya nang maisip niya ang isang mapanlinlang na ideya, alam niyang kailangan niyang subukan ito. Pumili siya ng 30 Goblin units, 30 Orc units, pati 30 Stone Golem units at 30 Lizardmen units. Pinipiga niya ang VR machine para sa lahat ng mayroon ito.
Kung ito ay isang PlayStation VR, para na itong jet engine sa puntong ito. Nagsimulang mag-spawn ang mga kalaban tulad ng nakita natin kanina at ang mga goblin ang unang dumating. Pagkatapos nila, nagsimulang mag-spawn ang mga orc units. Sunod na dumating ang mga stone golems at lizardmen. Habang inaayos ni Minjun ang kanyang helmet, alam niyang nagawa niya ang nais niyang gawin. Excited siya dahil ito na ang totoong monster hunt. Pinalibutan siya ng hukbo ng mga kalaban, stone golems sa isang panig, orc units, lizardmen, at goblins sa kabilang panig. Nagtipon na silang lahat at oras na para si Minjun ay makipaglaban habang nagsisimula ang countdown. Nagsimula ang laban at ang mga lizards ang unang tumalon papunta sa kanya. Sumugod din ang orc patungo sa kanya. Sa totoo lang, mukhang lahat sila ay naglunsad ng isang sabay-sabay na atake, pero masaya lang si Minjun na salubungin sila at pabagsakin. Tumalon siya sa ere na may nakakatakot na tingin sa kanyang mata, at tinawag ang mga kalaban na cuties na papatayin niya. Ang unang hampas ay tumama sa isang orc, basag ang buong bungo nito. Pagkatapos noon, binugbog niya ang isang stone golem gamit ang bat habang ang orc ay nagtatapon ng. Hindi siya papipigilan ng mga lizards. Hindi rin sila makakaligtas, basag din ang kanilang mahabang mga mukha. Huwag nang itanong ang tungkol sa mga goblin, hindi talaga sila nagkaroon ng pagkakataon. Habang isang goblin ang tumalon sa ating bida matapos niyang pabagsakin ang stone golem, iniwasan ni Minjun ang pag-atake nito. Pagkatapos ay gumanti siya sa pamamagitan ng paghampas ng goblin sa leeg, pinulbos ang buong pagkatao nito. Habang binubugbog niya ang goblin hanggang sa wakas, ang ibang mga halimaw ay nagulat sa lakas ng mandirigmang ito. Tumagal ng ilang minuto ang laban, pero malinaw na wala silang laban kay Minjun. Maya-maya, isa na lang ang natira. Isang lizard na natama ng matindi sa mukha. Kawawang nilalang. At yun na yun, nang bumagsak ang lizard, game over na para sa mga halimaw. Nakatayo siya sa ibabaw ng mga katawan ng iba't ibang uri ng halimaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Tapos na ang laban, at si Minjun ang nanalo ng madali lang. Tinapik niya ang kanyang helmet upang makalabas sa virtual reality experience, at nagsimulang mag-terminate ang simulation. Nakalabas na siya, pero sobrang saya niya sa ginawa. Habang tinatanggal ang helmet, hinarap niya ang realidad at ipinahayag kung gaano kasaya ang karanasan. Gusto ito ni Minjun kaya't sinabi niyang ito ang pinakamahusay na bagay pagkatapos ng dungeon power. Biglang lumabas ang isang notification window, sinasabing nakalikha siya ng skill na tinatawag na Basic Blunt Weapon Handling. Nagulat si Minjun, at tiningnan ito. Tumaas ang kanyang kakayahan sa mga blunt weapons, at nagtaka siya kung ganito lang ba kadali ito. Masaya siyang nagulat, palaging isang bonus ang pagkakaroon ng mga skills. Hindi niya inaasahan ang mga weapon skills, kaya isang magandang sorpresa ito. Alam na niya ngayon ang isang bagay na magbabago ng laro, hindi na niya kailangan ng dungeon para makakuha ng skills. Pwede niya itong gawin sa gym. Habang palabas ng VR room, napansin niyang dapat siyang bumalik at subukan ng ibang mga armas kapag may libreng oras. Napansin niya ang isang tao na papalapit sa kanya. Walang iba kundi si Dongjun, pero mukhang may alinlangan ito. Tinanong siya ni Minjun kung ano ang nangyayari. Takot na takot ang private first class, tinuturo ang board sa tabi ng pinto ng VR room. Nalilito si Minjun kung ano ang tinutukoy nito, pero nang tumingin siya, napagtanto niya kung ano iyon. Lahat ng units na tinalo niya sa pangalawang simulation ay nakalista sa board. Hindi pa ito nangyayari, at malalaman na ito ng lahat. Saglit silang tumayo ni Dongjun sa katahimikan. Tinanong siya ni Dongjun kung talagang natalo niya silang lahat. Medyo nag-atubili si Minjun sumagot, pero nagkaroon siya ng ideya, isang ideya na maaaring magpalaya sa kanya sa record na ito at matulungan din si Dongjun na mapagtagumpayan ang takot sa mga halimaw. Tumingin siya kay Dongjun na parang isang superior na asshole at sinabing magkakaroon sila ng kaunting usapan sa gym. Nalilito at natatakot si Dongjun. Tinanong niya si Minjun kung bakit, pero hindi siya bibigyan ni Minjun ng paliwanag. Walang pakialam na tumingin siya sa ibang direksyon. Nagbiro siya, binigyan niya si Dongjun ng nakakatakot na tingin at sinabing magiging. Tinulak niya si Dongjun papasok sa gym, habang nagmamakaawang sinasabi ni Dongjun na hangover pa siya, pero sinabing okay lang daw siya pagkatapos ng pawisan. Sumara ang pinto, at hindi ko maisip ang mga nangyayari sa loob. Sa anumang kaso, may iba pang pumunta sa gym side. Tiningnan niya ang record sa board na nagsasabing 120 na mga halimaw ang brutal na napatay sa simulation. Walang iba kundi si Corporal Asshole, at muntik na siyang magkalat nang makita niya iyon. Wala siyang nakita kahit kailan na katulad nito sa lahat ng taon niya bilang isang hunter, at tiyak na ipagkakalat niya ang balitang ito.
Kaya't nagtatanong, maaapektuhan ba nito ang buhay ng ating bida kapag nalaman ng iba ang kanyang lihim? At kung oo, paano mapapanatili ni Minjun ang lihim na ito sa kabila ng kanyang walang pakialam na personalidad? Abangan sa susunod na episode. Hanggang sa muli!